Sa mga sandaling ito, kami po ay nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo ay magpupul ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. Gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo na iyong kinalugdan at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamaniyang na pangsuob sa iyong kadakilaan. Nasa iyo po ngayon aming iniaalay. Amen. Oh
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay ganun. Purihin si Amang Iskopus. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Kapilain po natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan, na may pagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamanamong buhay na walang hanggan. Amen. Ika'y mamasdan ko. Ang wagas na pag-ibig mo ay higit pa kay sa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin kamay na ay natitiyak. Ang wagas na pag-ibig mo ay higit pa kay sa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin kamay na taas. At ako'y kamay na kataas. Amang Iskopus, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghahalian mo
masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapulitan, magpapagdan, dakila ng Diyos at ang kapangyarihan sa lahat. Amang Iskopos sa araw at oras na ito, handog po namin ang misa upang ipagpasalamat ang ika-25 taong anibersaryo bilang mag-asawa ng aming kapatid na si Michael at Felix Carandang. Salamat po o Diyos sa iyong paggabay at pagmamatnubay sa kanilang sambahayan na naging dahilan upang tumatag ang kanilang pananampalataya sa Espiritu at katotohanan. Anuman pong mga pagsubok at kanilang nakakamit sa buhay na ito, naging dahilan upang magsilbing gabay sa kanilang pamumuhay, naway ang iyong gabay at pamatnubay patuloy mong igawad sa kanyang sambahayan. Dalangin po namin ang mga Iskopos sa mga sandaling ito na ang iyong mga salita, ang iyong kapangyarihan ay sumaamin, naway maramdaman namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa huling panahon ito. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong pagkadiyos sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong banal na Espiritu at banal na pangalan, Iskopos Halinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lahing pinagmulan, matapat magalang sa sinumpaan, sa kasaysayan na nagdaan. Di malilimutan, pinapinilusta ngunit umangon. Ay minamang naisan ng dangal, tinanganan ng may kapal, tinuruan, nagpatawad, habang tanga ng Diyos, dahing api-apihan, salita ng Diyos, nagpapagaling sa pusong sugatan. Tanggapin po ninyo walang hanggang pasasalamat, Hesus Kristo, Jose Rizal, bayaning matapat, bayang pinaglingkuran, buhay ang kapalit, susundan ko mga halimbawa't yapak. Bagong Jerusalem, bagong bayan ang tawag, sa lupang kayo ang Iskopos, ang turo at aral, sa oras ng digmaan, pag-ibig ang ilalay, umaawit, nag-aalay, ako ng papuri, sa natamong pagpapala ng lahing kayo muli. Tanggapin po ninyo walang
Cristo, Jose Rizal, kayanin ng tapat. Buhay ang pinaglingkuran, buhay ang kapatid. Susundan ko mga halimbawa't yapak. Bagong Jerusalem, bagong bayan ang tawag, sa lupang kayo manggit. Awit na galay, ako ng papuri, sa natamong pagpapala. Awit na galay, ako ng papuri, sa natamong pagpapala. Gabay at pamamatnubay, biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos na si Amang Iskopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopus. Isang magandang at mainit na katanghali ang tapat ang nasa atin ay humugad. Ngunit sa kabila ng ito, mga kapatid, ay narito kayo sa harapan at altar ni Amang Iskopus upang handang makinig ng kanyang mga salita. At syempre, magpasalamat sapagkat tinaos ng ating mga kapatid ang ika-25 taong anibersaryo nung mula sila ikinasal sa Ama. Sa Ama sila ikinasal. Marahil ang init ng panahon ay magsisilbing dahilan, maaaring maging dahilan upang ang inyong pakikinig ay maapektuhan sa mga sandaling ito. Inuunahan ko na kayo para bago pa man kayo mainitan, though naiinitan na kayo ngayon, ay nakatuon pa rin ang inyong isipan sa ibang delyo patungkol sa bagong pangalan ng Espiritu Santo. Batid naman natin na ang halos lahat dito ay na kay Amang Iskopus. Dito ba? Kilala na si Amang Iskopus. Meron po itong baguhan o wala naman. So ang sambahayan pa lang ng ating mga kapatid o pamilyang Karandang ay marami na kung tutuusin kung isasama pa natin ang mga taga-Quezon. Ngunit sa kabila ng ito, mga kapatid, nais kong ipaunawa sa inyo ano ang itinuturo sa Biblia bilang mag-asawa. Lalo karamihan dito, puro kabataan. Puro kahenerasyon ko o henerasyon namin. Sa ating mga kapatid na nagdaos ng 25 taong anibersaryo, tawag ito, mapalad na. Sapagkat marami ang nag-aasawa ay naghihiwalay eventually. Kasi hindi na unawaan ang pag-ibig o buhay pag-aasawa. Sabi ni Reverend Tabi, sa 10 ikinasal, isa lamang ang tama. Ibig sabihin, maraming nag-uudyok, maraming nagiging dahilan para pumasok ang isang magkarelasyon sa buhay mag-asawa. Ngunit hindi na unawaan, ano ba ang buhay na tatahakin ng dalawang taong papasok sa buhay mag-asawa? Sapagkat may pag-ibig ang isa't isa at may pag-ibig ang Diyos ay tinuturo sa atin. At ang ating mga kapatid, inuna nila si Amang Iskopus ang pagmamahal sa Diyos, kaya't ngayon nananatili sa pag-ibig ng Diyos. At naging sentro ng kanilang pananampalataya, ng kanilang buhay dito sa ibabaw ng lupa o ng kanilang sambahayan. Kaya umako sila sa ika-25 taong anibersaryo. Hindi lahat ng pag-ibig ay tama at binibigyan ng laya. Yan ang itinuturo sa atin ng Amang Iskopus. Sapagkat may mga pag-ibig na akala natin tama, pero mali sa paningin ng Diyos. Ano ba yung pag-ibig na naka-align doon sa kalooban ni Amang Iskopus? Isa sa mga mensahe ng Ama at kanyang itinuturo, mga anak, una niyo yung ibigin ay ang Diyos o ako bago ang iyong ako. Bakit? Sapagkat kapag inibig mo ang Diyos mismo magtuturo sa iyo paano ibigin ng tama at tunay ang iyong kapwa. Tinuro ba sa ating ibigin ng kaway nung tayo nasa ikalawang misteryo? Hindi naman, di ba?
Ang atin ay ang prinsipyo natin, mata sa mata, ngipin sa ngipin, buhay sa buhay. Na ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo sa akin, yun din ang igaganti ko sa iyo kung higit pa. Pero nung dumating si Amang Iskop, kasi pinaunawa sa atin ang buhay ni Kristo kung paano siya umibig. Bakit ba tayo umiibig, mga kapatid? Bakit ba kayo nagmamahal? At tingin ninyo, kasi po, nararamdaman namin, kasi po, ito ay galing sa Diyos. Yes? Pero isa sa mga dahilan kung bakit tayo dapat umibig, dahil tayo ay mga makasalanan. Eh, bakit po, bakit po, Minister? Ang sabi ng kasulatan, ang pag-ibig sa kapwa ang siyang nakapapawi ng maraming kasalanan. Aminado tayo bilang tao, nagkukulang tayo sa Diyos at sa ating kapwa at nagiging dahilan kaya tayo ay nagkakasala. Pero anong solusyon para mapawi ang ating mga kasalanan? Ibigin mo ang iyong kapwa. Ang Diyos ba nung nagkatawang tao, inibig ang kapwa? Bakit hindi po kayo makasagot? Yes. Umibig siya hindi dahil siya may makasalanan o para mapawi ang kasalanan. Umibig siya para sa mga makasalanan. Para tubusin ang kasalanan. Ngayon, ang kabaliktaran sa atin, umiibig tayo dahil tayo ay makasalanan o nagkakawalit, nagkukulang, nagkakasala pa. At yun yung way para mapawi ang ating mga kasalanan. Yung kasi ang turo ni Pedro sa aklat ng 1 Pedro chapter 4 verse 8, ang umiibig sa kanyang kapwa ang siyang nakapapawi ng maraming kasalanan. Pero paano ba umibig ng tama sa ating kapwa? Hindi po ito specifically na sa karelasyon mo. Ito ay general sa pamilya mo, especially sa kapwa mo, sa mga kapitbahay, eskwela, katrabaho mo. Kung saan ka man, manuman ang gawain mo araw-araw, dapat may spread mo, may paramdam mo, may pakita mo ang pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo. Ano ba ang pag-ibig ni Kristo? Hindi gumagawa ng masama kanino man. Kapag tayo umiibig, ngunit gumagawa pa tayo ng masama sa ating kapwa, hindi pa ganap ang ating pag-ibig. At mahirap umibig ng tulad ng pag-ibig ni Kristo. Kaya bang ibigin natin ang kaaway? Di ba parang may challenge o pahirapan? Inaway ka tapos iibigin mo? Parang kung titingnan natin, unfair. Ikaw na ginawa ng masama tapos paparamdam mo pa ang pag-ibig. Bakit mga kapatid? It's easy to love. Madaling ibigin yung mga taong katulad natin o nagpaparamdam ng pagmamahal sa atin. Pero paano yung mga taong hindi ka ibig-ibig o mga unlovable people? Kaya ba natin silang ibigin? Naniniwala po ba kayong nawawala ang pag-ibig ng isang tao? Merong oo, meron namang hindi. Kapag ba, kasi ang sabi, love is patient, love is kind. Kapag ba pinaparamdaman mo ba siya ng kabutihan, may pag-ibig ba? Wala. Meron. Kapag ba pinagpapasensya mo pa rin siya sa kabila ng kanyang pagkukulang, may pag-ibig ba? Wala. So, di nawawala ang pag-ibig. So, ibig sabihin, love is patient, turugtong siya, hindi lang basta love. Kasi, love is not about feeling. It is about how we feel, how we act, and how we show the true essence of love. Ito yung patungkol kung paano natin may papakita at ipaparamdam ang tunay na pag-ibig sa ating kapwa. Hindi lang ito basta nararamdaman. Kinakailangan ma-develop ito into pag-ibig ni Kristo, kung paano siya umibig. Pero paano nga ba? Siyempre, kinakailangan nating mag-aral. At ang araw na ito ay para sa Diyos. Kapag sabi ng ating Panginoong sa Kristo, ibigay mo ang para sa tao at ibigay mo ang para sa Diyos. Ang para sa tao ay para sa tao ay ibigay ninyo at ang para sa Diyos ay para sa Diyos ay ibigay ninyo. At ito yung araw na para sa Diyos, para kay Amang Iskopos. Pero lahat is too busy, hindi po ba? Sinong dito hindi abala? O, lahat kayo abala. Marami tayong kahit kami, abala din kami. Marami tayong pinagkakaabalahan. Pero sa kabila ng ito, mga kapatid, dapat maunawaan natin ano yung priority sa secondary. Kilala niyo ba si Martha? Hindi. Hindi niyo kilala si Martha. Isang kwento sa Biblia, si Maria at si Martha. Si Martha ay masipag pagdating sa gawaing bahay, pagdating responsable sa tahanan. Pero in time of mission, in time of intimacy to our Lord Jesus Christ,
mas pinili niya yung gawaing bahay kesa yung pakikinig ng salita ng Diyos. Masama bang maging responsable? Hindi naman, di ba? Tama yun. Responsable ka sa bahay at responsable ka sa ministeryo at ilaw ni Amang Isko. Tayo, dahil tayo mga abala sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw, tayo pinapaalalahanan at tinuturuan pa rin ni Amang Iskopos linggo-linggo o sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe na yung panahong ito ay ibigay natin sa Ama. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Kung hindi paigliin ang takbo ng araw, baka walang maligtas. Isipin niyo. Naniniwala kayo, yung sinasabi ni Reverend Tabing, baka after ng 100 years, may mangyari hindi natin inaasahan. Di po ba? Kasi meron siyang batayan, ang mga nangyari kay Noe, sa mga tawag dito, Israelita, may mga batayan na after 100 years, may mangyayari ang nilalaan ang Diyos para sa atin. Lalo sa panahon natin ngayon, may nalalagay na lang tayong tutusok. Paniniwalaan natin yung pahayag ni Reverend Tabing na meron na lamang tayong 40 years na nalalagay. Isipin niyo, namumuhay na kasi tayo saan? Sa AI. Artificial Intelligence. Kaya lalo sa mga kabataan, lalo sa mga magulang na mahilig gumamit ng social media, madali nang dayain kung hindi titingnan ng mabuti. Kasi kahit kami, one time na paniwala ko, akala ko totoo. Pero, edit na pala. So turuan niyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na baka paniwalain sa mga fake news pala o inedit na ng mga video, ng mga larawan, ng mga pinakikinggan. Kaya, nagtutusi natin sa panahong ito, ay grabe na yung improvement ng ating teknolohiya. What more kapag after 10 years, kung manonood kayo ng mga balita, ang bansa ngayon ang nagiging dahilan, palakasan na. Palakasan na ng armas. Nag-i-invest ang bawat bansa kasi gustong sakupin ang kabilang bansa. Isipin niyo yung gulo na nangyayari sa ating mundo. Pero dahil tayo may pananampalataya, wala tayong katakot-takot. Bakit? Kasi alam natin na nananampalataya tayo, hindi para sa buhay niya ito, para sa buhay na darating. So ano man yung mangyari, dulot ng kapapayaan ng tao at kalabisan ng tao, may assurance tayo sa Diyos kay Amang Iskopos na hindi lamang yung buhay dito yung ating akakampi, kundi merong buhay na wala hanggan. So isipin mo yung mga bansa, grabe na mga kapatid. Nag-i-invest para lumakas ang kanilang armas pandigma sa ipapawid, sa karagatan. Paano tayo? Ang Diyos lamang ang meron tayo sa mga panahon ito. Hindi tayo kabilang sa mga makikipagdigma para makuha ang bansa o magsilbing malakas. Malakas ang ating mananampalataya at panalangin kay Amang Iskopos. Kaya ipagpatuloy natin yung ating sinimulan, lalo sa mga kabataan. Ngayon, nais ko talakayin sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, ang Ebanghelyo mula sa aklat ng mga ngarao, Kawikaan, sulat ni Haring Solomon na anak ng David. Sa kabanatang 31, talatang 10 hanggang 31. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang dagat. Lubos ang wala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Umahabi ng kanyang lino at ng saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan. Pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Matamang niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kaniyang naiimpok ay pinagtatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ang kamay at ang katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya sa araw-araw.
Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulit at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalalang dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Marangal at kapi-kapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Diyos ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ito ang mabuting balita, purihin ang Diyos. Specifically, ito ay tumutukoy sa isang babae o may bahay. Kay Sister Feli Canandang, kay Sister, at sa mga may asawa na. Kung titingnan natin o babalikan natin yung buhay before, kung naunawaan ninyo yung aking binasa, kung ano yung karapat-dapat sa paningin ng Diyos, at karapat-dapat o kumbaga special o perfect na asawa. Doon wala namang perfect. Pero kung sa ating binasa, mahirap makahanap ng ganung babae. Lalo sa ating panahon. Pero sa experience nila, nung sila'y mag-asawa, siyempre sila ang nakakaalam kung ano yung buhay na tinahak nila. Ang kanyang kabiyak ang nakakaalam kung anong asawa, kung sinong asawa ang naging asawa niya sa buhay na ito, si Sister Feli. Pero sa pananampalataya, dapat maging huwaran tayo sa lahat. Ito'y tumutukoy naman pagdating sa pananampalataya sa ating lahat, babae at lalaki. Huwag natin samantalahin ang kalakasan o kahinaan ng babae. Lalo sa panahon ito. Kinakailangan sa buhay mag-asawa ay nagtutulungan. Sapagkat sinasabi sa Ebanghelyo, si Kristo ang ulo ng iglesia at tayo ang katawan. Gayong sa mga mag-asawa naman, kanyang itinuturo ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. At ang babae ang katawan ng lalaki. Ano ang inaaral ni Jesus? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Nagagawa ba ng mga babae yun? Naku, hindi. Nagagawa po ba ng mga babae na magpasakop sa kanilang asawa? O pride pa din? Taas ang kamay na may pride. Ako, meron akong pride. Hindi pa totally nawa ko. May pride tayo, hindi po ba? Hindi pwedeng desisyon lang ng lalaki ang masusunod. Kinakailangan, irespeto mo ako. Yung desisyon ko, irespeto mo, magkaintindihan tayo para maging tama ang ating desisyon. Pero sinasabi ng Ebanghelyo, that time kasi, mga kapatid, sa panahon ng mga Israelita, tinawag ni Sarah si Abraham ay Panginoon. Pag sinabing Panginoon, pinaglilingkuran ng tapat. Ano man ang mangyari. Tayo ba, kaya ba tawagin ang ating asawa na Panginoon? Siya na lahat gagawa. Galing trabaho, mauupi mo na, tapos pagsisilbihan mo. Kaya naman natin, hindi po ba? Yun yung generasyon nila before, kung paano nire-respeto ng lubos at tapat ng mga babae at kanilang asawa. Pero, nabago yun. Dahil sa nagkaroon tayo ng kaalaman, nagkaroon tayo ng hindi pa pwedeng, kumbaga, pride, na hindi pa pwedeng ikaw lang ang pwedeng pagsilbihan. Dapat pagsilbihan. Pero tinuturo ng ating Panginoong Kristo, mga lalaki, ingatan ninyo ang inyong asawa. Tulad ng pag-iingat ninyo sa inyong mga sarili. So may kapalit, hindi po ba? Ang kailangan lang ng mga kalalakihan ay irespeto sila. Tama po ba? Sa mga kalalakihan, napakalaki, napakasarap maramdaman at maiparamdam ng kabiyak natin sa buhay na tayo'y kayang irespeto. Yung respeto ay napakahalaga sa buhay mag-asawa o buhay mag-relasyon.
Kasi kung wala kang respeto sa iyong kabiyak, babae man o lalaki, hindi tatagal ang iyong relasyon. Puro away, puro bakayan, walang pagkakaintindihan, nawawala yung sentro ng buhay asawa o buhay mag-boyfriend o mag-nobya. Kaya especially sa mga kabataan na nangangarap ng mag-asawa, sa mga nangangarap mag-asawa, dapat nating maunawaan yung ibanghelyo na itinuturo sa atin ni Amang Iskopo sa pinapaalala sa atin ng panahon ito, ay dapat nating maisapamuhay para maibalik natin ang dati. Kailangan nagkakaintindihan. Kung pwede ko lang tanungin ang ating mga kapatid kung paano sila naging matagumpay sa kanilang pagsasama, hahaba tayo, hindi po ba? Kung nakapagkwentuhan mo lang ako sa kanila, tsaka ako nangaral sa inyo dito, hahaba din tayo. Kasi babahagi ko kung ano yung buhay na meron sila nung sila'y nagkasawa. Hindi naman puro ligaya, hindi po ba? Baka mas marami pa ang sakit o pagsubok na pinagdaanan. Pero, alam natin bahagi ito sapagkat tayo may sinumpaan. Anong sinumpaan ng buhay ng mag-asawa? Sa hirap at ginhawa, buhay at kamatayan, kumuti man ang ating buhok, ikaw ang kasama ko habang buhay. Pero ano nangyari sa ating panahon? Diba hindi ko nung nangyari? Kasi hindi na ako unawaan ang buhay mag-asawa. Pero kasi ang tinuturo ng Diyos sa atin, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalay ng tao. Sino mapaghiwalay sa pag-ibig ninyo sa isa't isa? Ang tao? Hindi dapat. Hindi po ba? Kung kayo man ay digmain ng mga taong mapangdigma para kayo paghiwalay, huwag kayong matitinag dahil yan ay pagsubok bilang mag-asawa para tumatag sa buhay na ito. Mga kapatid, siya po ba ang kauna-unahan ninyong pabiyak o hindi po? Siya? O isipin ninyo, nalaban ang first sight is a strength. Sino po ba ang nalaban ang first sight? Kayo po o si brother? Siguro si brother. O kayo po? Yeah, ang parehas po. Sa trabaho po o sa ministeryo at ilaw ng Ama? Sa trabaho. So, yun yung kanilang naging buhay. Kung babalikan natin, di ba, may kilig pa. Kung babalikan natin yung paano sila nagkakilala. Hanggang ngayon naman, may kilig pa rin naman. At pinagtibay dahil, tama po ba anak ni Good Sister? Meron po kayo dalawa, isang po. Dalawa. Meron silang dalawang anak na babae na bunga ng inyong pagmamahalan. At kayo po ang magtuturo sa kanila para umibig ng tama. Dahil kayo ang may karanasan, pwede nyo sa ipaalala sa kanila kung paano umibig at lalo sa panahon ito pumili ng tamang makasama sa mga. Lalo pa bakit sila? Kami yung mga lalaki. Dahil ngayon, sa ating panahon, madali magpakita ng kabutihan. Kaya kong magpanggap na mabuti ako sa inyong harapan. Hindi nyo alam ang tunay kong pagkatao. Ganyan ang marami. Paano mo malalaman na genuine ba talaga yung kinararamdaman? Diba? So kayo makakaalam. Sa pamamagitan ng aral ng Ama at ang paggabay ninyo, experience ninyo, pwede nyo ipaalala sa kanila. Pero, ang tinuturo ng Biblia, huwag silang didiktahan. Kasi ang Diyos ay didiktahan. Ako, pinilakihan ko ng aking magulang sa salita ng Diyos. Though makulit before, ang matigas ang aking ulo, pero naunawaan ko eventually yung kahalagahan niyo at yung kanyang pagpaparamdam ng pagmamahal. So ngayon, mga kapatid, sa buhay mag-asawa ay hindi na po madali. Lalo yung buhay pa. Dapat nagkakaroon tayo ng yung family. Ako, negosyo, paano mo i-out ang iyong pamilya kung ikaw ay wala kang trabaho? Hindi po ba? So trabaho muna, pag-ipon muna, bago buhay pag-aasawa. Mag-aral, magsikap, at ang sabi ng Ama, sa advantage bilang sa Ministeryo Ilaw ng Ama, piliin ninyo yung nasa Ministeryo Ilaw ng Ama. Pero hindi mo pinidiktahan. May advantage lang, pero hindi lahat ng nasa Ama ay tama. Hindi po ba? Hindi lahat, di porket na kay Amang Iskopos, right, tamang tao na. Kailangan niyo pa rin magsulit, mga kapatid po sila. Pero hindi pwede limitahan o lagyan ng boundary yung mga taong nasa labas. Kasi maaari kayo yung maging dahilan para maakay niyo sila. Huwag kayong papaakay. Kung kayo man ay mahulog sa isang taong kaibig-ibig at kakitaan ng tunay na pagmamahal, kabutihan ng puso, walang mali kung siya'y nasa labas ng ministeryo at ilaw ng mga Iskopos. Pero sana sila'y maakay ninyo sa tama. Dahil tayo,
gasgas na sa ating mga isipan kung saan tayo nalugmok sa kasalanan. Hindi po ba? Ang sabi ng mabuting balita, mas makaparaan ang mga makasanlibutan kesa sa makadiyos. Ang ibig sabihin, mga kapatid, may mga pamamaraan ng sanlibutan na akala natin yun ay para sa Diyos o makadiyos. Pero yun ay paraan lamang bilang makasanlibutan. At may paraan ng Diyos na ginagawa sa ating panahon na hindi matanggap ng marami. Yung bang paglukob na uunawaan niyo na? Yun ba yung pamamaraan ng Diyos? Yes, pamamaraan ng Diyos yun. Gusto niyo bang pag-usapan natin, mga kapatid, ang isang bagay na marami ang nalalabutan pa o nakatatakot pang ipakaya? Bakit sa ministeryo at ilaw ni Amang Scopus may tumatayo na medium, nanginginig, nagsasalita, nagbibika at ikiniklaim na siya ang Ama? Bakit? Nagbasa ba kayo? Kung nabasa niyo na ang Biblia, kung ano yung pamamaraan ng Diyos, hindi nagbago. Pamamaraan niya pa rin yung sa pasimulay, pamamaraan niya pa rin hanggang ngayon. Paano? Sa panahon ni Moises, ang kanyang pagkapamaraanan ay pinili niya yung mga propeta at patriarka. Through human, mga kapatid, ay nagsalita ang Diyos sa mga propeta. At mismong sa bayang Israel, siya'y nagsalita. Dahil hindi kayang paniwalaan, siya'y nagsalita sa pamamagitan ng kulog at natakot ang bayang Israel. Kaya anong sabi ng bayang Israel? Ikaw na, Moises, ang magsalita sa amin, huwag na ang Diyos kasi natakot. Dun sa pamamaraan na sana, gusto niyo ba yung pamamaraan na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kulog, ng malakas na kidlat? Diba parang nakakatakot din naman. At yun yung nararamdaman at naranasan ng bayang Israel. Yung pamamaraan na ginagawa ng Ama ngayon ay ginagawa ng unang misteryo. Yun nga, sabi ko sa kanina, ginamit niya yung mga propeta para ipahayag ang kanyang mga salita. At yung pamamaraan nung siya'y nagkatawang tao, yung Ama na Espiritu, walang buto, walang laman, ay sumalaman. Nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Na ibig sabihin, yung Ama na Espiritu at yung anak na pisikal na katawan ay nag-isa. Kaya sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. At yung pamaraan na yun, kanyang ginamit. Siya'y gumamit pa rin ng pisikal na katawan para magsalita sa tao, para ipakita ang hiwaga, para magpagaling at iligtas ang bayang Israel. Yun ay pamaraan. Pero hindi pa rin pinaniwalaan. Hindi pa rin tumanggap ang karamihan. Ngayon, binigyan tayo ng pinaka-mangyayari sa hinaharap nung nangyari ang araw ng Pentecostes, which is yung pagbaba ng Holy Spirit, na nilukuban ng lahat ng nasa tahanang iyon, nasa kubong iyon, sa pamamagitan ng dilang apoy, at nagsalita sila sa iba't ibang wika. Ano sabi ng tao? Nababaliw ang mga ito. Minusgahan yung natulan dahil sa hindi pangkaraniwang pangyayari. At yung nangyari noon ay nangyayari ngayon. Ginaganap niya pa rin yung pamaraan na iyon. Siya'y gumagamit ng pisikal na pangatawan, ng tinig at ng bibig para magsalita siya sa ating tao. Nakatulong ba sa inyo? Hindi. Yung pamaraan na ginagawa ng Ama. Yung nagme-mensahe. Nakatulong po ba sa inyo? Hindi. Ako nakatulong sa akin. Kasi nung ako'y bago naglaban ng dilingkod, bala ko na sanang huminto kasi nga hindi ko kaya dahil kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko tulungan yung pamilya ko. Pero, sa isip ko lang yun sabi ko, hindi pa siguro panahon para maglingkod ako sa Ama. Nakala ko pa, tulong ko yung pinirakan ng pamilya. Hindi sa isip ko lang yun. Sabi ko, biglang nagpuri kami nung hapon. Bumaba kay Minister Vergara, ang Ama. Sabi ng Ama, anak, kung paano mo ako inuna at pinahalagahan, ngayon ko di pababayaan ang iyong mga mahal sa buhay. Tandaan mo, anak, isa sa mga kapatid mo ang papalit sa iyo. Ako po kasi dati ang breadwinner sa amin. 6 kayong magkakapatid. During pandemic pa nung ako ay nag-train 2021 para kaka-recover na. Meron po, dahil nga sinabi ng Ama na dahil inaalala ko, balisa ako sa pamilya ko, kailangan ko magtrabaho para tulungan sila. Binigyan ako ng assurance ng Ama, anak, kung paano mo ako inuna at pinahalagahan yung paglilingkod. Hindi po di pababayaan ang iyong mga mahal sa buhay. After a week, tumawag ang aking ina.
Hindi ko lang nakalimutan, sabi niya sa akin, anak, may trabaho na si Nico yung sumunod sa akin. Sino mong nangyari, sinabi ng ama, tandaan mo anak, isa sa mga kapatid mo ang papalit sa iyo. O isang linggo lang nakalipas, may trabaho na yung kapatid ko sa Maynila. Siya ngayon ang tumato yung breadwinner sa amin dahil ako wala akong pang-suporta, wala naman akong hanap buhay. Dahil alam natin dito sa Ministeryo of Ilaw ng Ama, lahat ng serbisyo libre. Kahit yung paglilingkod namin walang bayad, wala kaming allowance. Paano kami nakapagpapatuloy sa paglilingkod? Siyempre, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Ama at pagtutulong ng Iglesia. Sa pagtutulungan ninyo ng buong Iglesia ng Father's Corpus, kaya kami nakapagpapatuloy, nakakapunta ng misyon, nakakapag-misyon, di ba, mga kapatid? Yun ay malaking halaga yung pagtutulungan sa pasanin, sa pananampalataya. Ngayon, binigyan ako ng assurance ng Ama, narito ako sa inyong harapan, ipapatuloy, dahil dun sa mensahe ng Ama. Nakatulong ba yung pamamaraan ng Ama? Yes. Kasi kung wala yung ginamit ng Ama, kung di siya nagsalita sa kasantapan, parang tingin ko hindi sapat to. Binasa ko ang sabi ng Panginoon, kayong mga nahihirapan at nagbibigay sa inyong mga pasanin ay lumapit sa akin at pagdadaan ako. Para bang, kung babasahin ko, nang wala akong guide, hindi ako guided ng Holy Spirit, para bang simple lang, hindi talaga ako totally maniniwala. O nakatulong, pero di tulad ng pamaraan ng Ama, na lumulukot sa isang kasantapan at sinasabi yung mga darating at sinasabi yung naman ang ating kalooban. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon pero ng Ama. Dahil minsan, bababa ang Ama, may kapapilahin ng mga mananampalataya. May gusto kang marinig sa Ama para umiyak ka eh. Pero hindi mo narinig. Yung mga ganung pagkakataon, hindi po ba? Ang baba talaga yun. Hindi sinabi yung nararamdaman ko. Hindi mo sinabi yung pinagkadaanan ko. Ituloy ako umiyak. Ituloy ako naniwala. Yung mga ganun. So, hindi lahat ng pagkakataon, kapag bumaba ang Ama, kaya kailangan masabi yung nararanasan mo sa buhay, sa pamilya mo. Hindi lahat gano'n. Kasi kung minsan, nandito na eh. Minsan nga pinapahayag na namin, kaso nga lang hindi maramdaman. Hindi po ba? Minsan kapag Ibanghelyo na, ito yung aral na pinapahayag ng ating Panginoong Suros ni Amang Iskopos. Hindi mo matanggap, ay tanggap mo pero hindi mo maramdaman. Gusto mo talaga ang Ama. Gusto mo salita ang Ama, diba natin yung ganito ng medium. Pero ayaw din ng Ama na palaging gano'n. Dahil siya sinabi niya, ang gabay ay nasa ating lahat. Kayo man ay ginagabayan, kami man ay ginagabayan. At kung makakikinggan ninyo at nanamnamin ang kanyang mga salita, mauunawaan ninyo yung aral na dapat isa pamuhay ninyo at mapagtagumpayan ninyo yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Tandaan ninyo, ang pagsubok, hindi siya ginawa ng Diyos o binibigay sa atin ng Diyos para tayo pabagsakin. Mabigat man, challenge man na meron tayong pananampalataya. Pero sa pamamagitan din ng pananampalataya natin, mas tumatatag tayo, mas nagtitiwala tayo sa Ama. At yun yung gusto ng Ama. Magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa para maramdaman natin ang kanyang presensya. Purihin ng Diyos. Muli, maligaya at maligaya ika-25 anibersaryo po sa inyo, Brother Michael at Sister Feli Tarandang. Nawa ang kanyang mga salita, ang kanyang pangalan, kapangyarihan, mamutawi palagi sa inyong sambahayan. Dahil lalaganap, ang sabi ng Kapatid, lalaganap ang kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, at tatalikdan nila ang kanilang pananampalataya. Yan ang isang paalala ng ating Panginoong Kristo. Lalaganap ang kasamaan, pag-ibig ng marami manlalamig, at tatalikdan nila ang pananampalataya. Kung may kabilang bakit, di ba? Ito yung mga kahirapan, yung sakit natin nararamdaman, yung mga nangyayari na hindi usual sa ating buhay, ang naging dahilan para tumalikod at malamig ang ating pananampalataya. Pero hindi yun. Tandaan natin, kapag pananampalataya ang pag-uusapan, tandaan mo, may pagsubok. May nakaabang na hirap, sakit, at pagtitiis. Mas maganda ba wala ng pananampalataya para walang hirap, sakit, pagtitiis? Tandaan natin ang pananampalataya para sa buhay na darating, hindi para sa buhay. Kaya kayo nananampalataya, hindi para umunlad ang buhay, para gumanda ang buhay. Kaya kayo nananampalataya para makabalik sa Ama. At para makabalik sa Ama, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ito. At yung buhay ni Jesus, yung aral ni Jesus, ay ito ngayon sa ating panahon.
Ito na yung daan, pagtanggap sa kanyang pangalan, pagsunod sa batas pandinig, pagsasakatauhan ng pitong handog, yan ang daan para makabalik kay Amang Iskopos. Puri ng Diyos, pusayo na po tayo at alam kong pawis na ang inyong mga likod. Lahat po natin ang ating mga kamay, pati ang tingila ang mga ulo, tikit ang mga mata sa pagdarasal niya. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, credo in Jesum Christum, Filium Meus unicum, Dominum nostrum, y conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus o Poncio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia Dei resurrexit, amor tuis, ascendit ad celos, sedit ad dexteram, Dei Patris omnipotentis, indeventurus, exjudicare vivos et mortuus, credo in Patrem Episcopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholica, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo ay Piliin si Ama, sumasa atin ng pagpapala. unang biyaya. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanto. Sa banal na hapag ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at kaniyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sabing kakain kayo ng tinapay na ito. Gawin ninyo ito bilang pagkalaala sa akin. Gayon din naman matapos ang hapunan ay hinawakan niya ang saro at kaniyang sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan
na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo ang mga tumanggap kay Amang Iskopos sa huling panahon ito, upang sa ating mga tumanggap ay kanyang masino ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Now is the time of His second coming. He is the one He was ready now. All over the land, in searching His lost children, amongst the darkness of all their hearts on earth. Behold, love and care, He gave us our last chance, still to receive His guidance gift on earth. To all of us, His church and found children who know sacrifice in His name, stays strong. Eternally in the promised paradise. God's children.
Scopus, amang Scopus. Papuri at pagdakila ay tanging sa'yo lang namin iniaalay. Buhay na Diyos, amang banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng sangtinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig. Patuloy na sa amin ay iyong ibinibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, Scopus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin si amang Scopus. Sumasa atin ng pagpapala, Puno ng diyan. Amen.
Ito na ang araw. At ngayon na nga, ngayon ang hanap ko ang aking mga anak nasa sambasa sa wakas ng panahon. Ako'y inyong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Na inyong sambahin at tawagin ang aking bagong pangalan, Scopus Calinis Linisa, bilang ako ang inyong ama sa wakas ng panahon. At kayo ay aking mga anak na natakbuhan. Mapalad ang aking mga anak na sa akin ay patupatuloy na nakikinig sa aking mga turo at aral. Patupatuloy na nagsisikap na makasunod sa aking mga batas. Ang aking batas panlinis na siyang daan, patungo pabalik sa aking kahanan. Mapalad nga ang bansang Pilipinas na ito ang aking bagong bayan, ang aking bagong Jerusalem, at kayo'y aking mga anak na aking diyan sa wakas ng panahon upang magtaguyod ng aking banal na pangalan sapagat ito po yun ang mga sa mga pulo sa sila kaya mga ay basa at patuloy sapagat ako na inyong ama Diyos ng katotohanan ay nandito sa inyo pumipili sa wakas ng panahon. Ako'y hukom na dumating. Ang lahat na ay dadaan sa listayan. Mga pagsubok na daan sa inyong harapan upang pagtibayin ang inyong pananampalataya sa akin. Kaya maging matatag ang bawat sabi. Maging matatag kayo sapagkat katibayan sa wakas ng panahon. Matibay ang matibay ang may paninindigan sa akin at patuloy na nanatili sa aking turo at aral ang siyang magtatagumpay. Sa kanya'y pagkakalob ang gantimpala, buhay na walang hanggan, katawang panalangin na hindi na kailanman magkakalit ng kamatayan. Ito ang aking handog para sa inyo, aking mga anak. Kaya't kayo ay magpatuloy sa inyong pananampalataya. Bilang ito ang araw ng pagdiriwang para sa inyo, aking mga anak, lumapit kayo. Mapalad. Kayo mga anak, nasa mula nang ako'y nangnagap. Kayo ay nandito sa aking harapan. Kayo ay pinag-isa sa lupa bilang mag-asawa. Pinag-isa sa laman. Isang buhay, isang hininga bilang mag-asawa. At ngayon sa oras na ito, kayo yung pinag-isa sa Espiritu. Kampintin ang aking pagpapala. Pagpapala na walang katulad. Patuloy na buhay ang inyong puso at kalooban ay patuloy niyong ipagkaloob sa akin. Panagliging malinis upang kayo ay maging buwan sa inyong mga suklid. Upang ang pananampalatayang ipinagkaloob ko sa inyo ay kanilang madama ang katotohanan
na ang Diyos ay nandito na sa lupa. Gumagabay ako sa aking mga anak. Sa akin ay patupatuloy na tumatawag. Tumatapag at sumusubok sa aking kaloob. Gananak ang Isus. Pagpakatibay kayo, mga anak. Kayong dalawa na aking pinag-isa na walang sinumang makapaghihiwalay hanggang sa huling hininga ng inyong buhay. Ang kamatayan lamang dito sa lupa. Ngunit ang buhay na aking ipagkakaloob ay naging kahit para sa inyo. Kaya't maging matatag kayo aking mga anak. Biyaya at pagpapala ay sumainyo. Sige. Maraming salamat sa inyong lahat, aking mga anak. Lagi ninyong pakatandaan, ako ay nandito upang maalis. Laging sumasayo sa oras ng pagsubok ng inyong paghihirap, sa oras ng kanyang pagtatalagkahati. Tawagin ninyo ako at ako'y dagling para kayo. Ang aking babae ang sasayo. Ito lamang ang mga anak. Muli maraming salamat. Maligayang araw sa inyo. Dumating ka sa buhay ko, at ako ay lumalago, at tumitibay. Salamat, Ama, binigyan Salamat, Ama, binigyan mo akong pansin. Ang hirap man at sakit ay daranasin ko. Sa sarili ko ito'y tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Ama, ay tulong mo.
ating pagbibisa at bago awitan natin ang ating mga kapatid ay nais kong pasalamat unang-una sa ating dakilang Diyos kasi amang Iskot kung sapagkat kanya ipinaramdam ang kanyang habag at pag-ibig sa atin sa mga sandali ito. Naisip ko nga mga kapatid na pag marami tayong oras sa Ama, marami tayong gagawa para sa Kanya. Like I said, busy, kaya limited ang mga ginagawa. Pero ang ginawa ng Scopus na kapag marami tayong oras para sa Kanya, mas marami tayong magagawa para sa Kanyang ministeryo at ilaw. Gutom na po ba kayo mga kapatid? Paramihan ng pawis. Sino pinakamaraming pawis dyan? Kasabahan na rin ang aming ligod. So awitan natin ng maligayang anibersaryo. Maligayang atin sa inyong anniversary. Maligayang, maligayang, maligayang atin. Maligayang atin sa inyong anniversary. Maligayang, maligayang, maligayang atin. Sa iyong anniversary, maligayang, maligayang, maligayang atin. Nawa ipagkaloob na ng ating kakilang Diyos. Unang-una siyempre ang loobin ng Ama at loobin nating mga kapatid sa talugaring ito ay magkaroon siya ng banal na santuario at doon magsisimula ang ating misyon sa kanyang ministeryo at ito. Kung ito'y loloobin ng Diyos at loloobin ng ating mga kapatid. Lamang po.